Tanging babaeng berhen lang sa lahi natin ang pwedeng magkaanak ng ganong uri ng sanggol. At ikaw na lang ang natitirang berhen sa pamilya natin. Kaya ikaw ang nararapat. Ako ang lalaking nakauna kay Marinel. Kaya't hindi nyo na maitutuloy ang masama ninyong balak sa kanya. Walang kwentang ina. Nakuhang patayin ang sariling anak para lang sa kapangyarihan. Tama lang na mamatay siya. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Magandang araw sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rocky. Isa kong private investigator. Naisipan kong ibahagi sa inyo ang kakaiba kong karanasan upang malaman ng iba na totoong may aswang. Hindi lamang sila matatagpuan sa mga liblib na baryo o masusukal na kagubatan. Makikita rin sila dito mismo sa lungsod. Tulad ko, ang mga pangalan na babanggitin ko ay sinadya kong baguhin upang maitago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Narito ang aking kwento. Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o giliw ko. Ay, ang sarap talagang humigop ng mainit na kape sa umaga. Teka, anong oras na nga ba? Naku, malapit na pala mag-alas 9. Hindi ako pwedeng balik sa appointment ko. Nang araw na yon, nagmamadali akong maligo at agad na nagbihis. May importante akong pupuntahang kliyente, isang mayaman at maimpluwensyang tao. Kailangan kong tiyakin na maayos ang lahat mula sa aking itsura hanggang sa tamang oras ng pagdating ko sa meeting place namin. Pagkatapos kong magbihis, dali-dali akong lumabas ng bahay at sumakay sa aking kotse. Habang nasa biyahe, paulit-ulit akong tumingin sa relo. Kailangan ko talagang makarating ng maaga. Hindi ako pwedeng mapahiya kay Mrs. San Diego. Ang kliyente kong si Mrs. Olivia San Diego ay isang byuda at isang matagumpay na negosyante. Sa pagkakaalam ko, napakahigpit niya pagdating sa mga taong kinakausap at kinukuha niya. Kaya nang ako ang napili niyang maging private investigator, hindi ko maaaring sayangin ang pagkakataong ito. Pagkalipas ng ilang minuto, narating ko na ang bahay niya. Isang napakalaking mansyon ang bumungad sa akin, kaya't napabuntong hininga ako habang humahanga sa karangyaan ng istruktura nito. Grabe. Ang ganda ng bahay na to. Siguradong milyonaryo ang nakatira rito. Pinindot ko ang doorbell sa tabi ng napakalaking gate na kulay pula. Ilang saglit lang ay bumukas ito at isang babae na nakauniforme ng kasambahay ang lumabas upang salubungin ako. Magandang umaga po. Ako po si Mr. Rocky Naval, ang private investigator na gustong makausap ni Mrs. San Diego. Kayo na po ba yung investigador? Pasok po kayo. Hinihintay na po kayo ni Ma'am Olivia. Habang sinusundan ko ang kasambahay papasok sa mansyon, hindi ko maiwasang humanga sa mga makikinang na palamuti at mamahaling kasangkapan sa loob. Sa bawat sulok, puro mamahaling bagay ang nakikita ko.
Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang kakaibang aura ng karangyaan ng taong nakatira roon. Grabe. Mukhang hindi lang mayaman, kundi napaka-elite ng nakatira rito. Pumasok kami sa isang maluwang na sala. Nang igala ko ang paningin ko, may nakita kong isang pinto sa gilid. Binuksan ng kasambahay ang pinto at tumambad sa akin ang isang malaking opisina sa loob. Ang mga pader ng kwarto ay pinalamutian ng magarang pintura at ang ilaw mula sa chandelier sa kisame ay nagbibigay ng liwanag sa buong kwarto. Sa gitna ng kwarto may isang malaking office desk. Doon nakaupo ang isang matanda at eleganteng babae. Bagamat marami na siyang kulubot sa muka, nag-uumapaw pa rin ang kanyang alindog at karisma. Ang kanyang mga mata, bagamat malalim at puno ng karanasan, ay may itinatagong tapang at determinasyon. Nakasuot siya ng bestidang kulay itim at ang mga suot niyang alahas ay kumikislap sa ilaw ng chandelier sa itaas ng kisame. Ang aura niya ay hindi matatawaran. Matatag, mahinahon at puno ng misteryo. Iniharap ako ng kasambahay sa babae. Good morning po, Mrs. San Diego. Ako po si Rocky Naval, ang private investigator na hiniling ninyong makausap. Nag-angat siya ng mata at tinignan ako ng matalim. Parang sinusuri kung karapat-dapat ako sa kanyang atensyon. Matapos ang ilang saglit, ngumiti siya ng bahagya at iniabot ang kamay upang salubungin ako. I know who you are, Mr. Naval. I have been expecting you. Salamat at dumating ka. Maupo ka. Marami tayong pag-uusapan. Opo, ma'am. Salamat po sa pagtitiwala sa serbisyo. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Pinaupo niya ako sa upuan sa harap ng kanyang office table bago rin siya umupo sa kabila nito. May kinuha siyang brown envelope at inilagay ito sa ibabaw ng table. Isa-isa niyang ipinakita sa akin ang laman ng envelope. Mga litrato at iba't ibang dokumento na may kinalaman sa kanyang kaso. Habang ipinapakita ang mga litrato, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ang bawat larawan ay may kasamang malalim na kwento at tila pinipilit niyang kontrolin ng kanyang emosyon habang iniisa-isa ang mga ito. Mr. Naval, 2 buwan ang nawawala ang apo kong si Marinel. Hindi ko alam kung nasan siya. Ang gusto ko ay hanapin mo siya. Paano po ba siya nawala? Pwede po bang malaman ang mga detalye? Lumayas siya. Sumama siya sa dati kong kasambahay na si Yolanda. May relasyon ang apo kong si Marinel sa anak ni Yolanda. Kaya malakas ang kutob ko na yun ang dahilan kung bakit lumayas siya. Binigyan niya ako ng mga litrato ng apo niya. Nakita ko ang isang babae na may mahabang itim na buhok, mapupungay na mata, magandang labi at maputi ang balat. Aaminin ko, nang makita ko ang itsura ng babaeng nasa litrato, hindi ko naiwasang humanga sa taglay niyang kagandahan. Parang tumibok ang puso ko. Ngunit kailangan kong manatiling profesional. Si Marinel. Siya lang ang natira sa akin, Mr. Naval. Wala na akong pamilya maliban sa kanya. Kaya sana, matulungan mo kong mahanap siya. Nais ko siyang makasama ulit. Bukod sa ibabayad ko sa serbisyo mo, kapag nahanap mo ang apo ko, bibigyan pa kita ng malaking pabuya. Nanlaki ang mga mata ko. Mapera talaga ang matanda dahil bukod sa ibabayad niya sa akin, bibigyan pa niya ako ng pabuya kapag nahanap ko ang apo niya. Siyempre, sino ba ang tatanggi sa ganon, di ba? Mabilis akong bumuntong hininga bago tumugon. Naiintindihan ko po ang kalagayan ninyo, Mrs. San Diego. Mahalaga po sa akin na matulungan kayo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mahanap si Marinel. Kung nasaan man ang inyong apo.
sisiguraduhin kong makakabalik siya sa piling ninyo ng ligtas. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Mr. Naval. Pero ang tanging ihilingin ko lang, kapag nahanap mo na siya, huwag mo munang sabihin sa kanya na ako ang nagpapahanap sa kanya. Kailangan mong makagawa ng paraan para madala mo siya dito sa akin nang hindi niya nalalaman. Kapag nalaman niya na ako ang nagpapahanap sa kanya, gagawa lang siya ng paraan para muling makatakas. Matigas ang ulo ng apo kong yon, kaya gawin mong lahat ng paraan, kahit gaano kahirap. Basta't huwag mong ipapaalam sa kanya ang totoo. Kailangan ko siyang makausap ng harapan. Sana'y maintindihan mo. Ito na lang ang natitirang paraan ko para maibalik siya sa akin. Ayoko na siyang mawala ulit. Babayaran din kita kapag nagawa mo ng maayos ang ipinag-uutos ko. May inilabas na sobre si Mrs. San Diego at ibinigay iyon sa akin. Tanggapin mo ang unang bayad ko sa iyo. Makukuha mo ang kabuuan kapag nahanap at nadala mo na sa akin ang apo ko. Naku, maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Ibabalik ko siya sa inyo. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Habang papalabas ako ng mansyon, may napansin akong malaking ibon na kulay itim na sa tingin ko ay uwak. Nakadapo ito sa sanga ng malaking puno ng bougainvillea sa labas ng mansyon. Uwak yun ah. Bakit may uwak dito? Kitang-kita ko na titig sa akin ang ibon. Hindi ko naiwasang mangilabot dahil tila nanlilisik ang mga mata nito na parang galit na galit sa akin. Titig na titig lang sa akin ang uwak na hindi gumalaw. Pero ang presensya nito ay nakapagbigay sa akin ng napakabigat na pakiramdam. Huminga ako ng malalim at ipinagpatuloy ang aking paglakad patungo sa aking kotse na nakaparada sa labas ng gate. Pero nang lingunin ko ang uwak, hindi pa rin ito inaalis ang malagkit na titig sa akin. Ang samang makatingin ng uwak na to ah. Pakiramdam ko ay para niya akong pinabalatan ng buhay sa pagkakatitig niya. Hindi ko na natiis ang presensya ng uwak kaya binilisan ko ang paglalakad papunta sa kotse. Pakiramdam ko'y anumang oras ay pwede akong atakihin ng uwak na yun. Sa likod ng isipan ko, iniisip kong baka hindi yun ordinaryong uwak, baka maligno o aswang. Kahit nasa moderno na tayong panahon, naniniwala pa rin ako sa mga aswang dahil sa mga kwento noon ng namayapa kong lolo. Nang makasakay na ako sa kotse, pinaandar ko ito ng mabilis. Hindi ko na sinilip kung nakatingin pa rin sa akin ang uwak sa pag-alis ko. Nakakatakot ang ibon na yon. Tsaka ngayon lang ako nakakita ng malaking uwak. Malakas ang kutob ko na basta ibon lang yon. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyang makalayo sa mansyon ni Mrs. San Diego. Kahit malayo na ako roon, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang uwak na yon na titig sa akin. Pakiramdam ko ay may dalang bad luck o kamalasan ang itim na ibon na yon. Kaya't nagdesisyon muna akong dumaan sa simbahan ng Quiapo upang magsimba at magdasal. Ganun kasi ang ginagawa ko tuwing may nararamdaman akong hindi maganda, para matanggal ang anumang negatibong enerhiya na maaari nitong madala. Pagkatapos magsimba, habang papalabas ako ng simbahan, isang pamilyar na mukha ang nakatawag ng pansin sa akin. Isang magandang babae na nagtitinda ng kandila at mga bulaklak sa labas ng simbahan. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang babaeng yun ay ang babaeng nasa litrato na ibinigay sa akin ni Mrs. San Diego. Si Marinel, ang nawawalang apo ng matanda. Ha? Si Marinel? Kamukhang-kamukha niya itong nasa litrato. Tinitigan kong mabuti ang babae habang nagpapalipat-lipat ako ng tingin sa hawak kong litrato at tama nga ang hinala ko. Ang babaeng yun ay si Marinel. May kasama siyang isang matandang babae at isang lalaki na sa tingin ko ay kasing edad ko lang din. Malamang yun si Yolanda,
ang dating kasambahay ni Mrs. San Diego at ang anak nitong karelasyon ni Marinel. Palihim akong napahalakhak dahil parang hulog ng langit ang lahat. Ang swerte ko naman sa araw na yon at ang akala kong malas ay naging tanda pala ng magandang pagkakataon. Hindi ko na kailangang maghanap pa ng matagal para makita si Marinel dahil andito na siya sa harap ko. Hindi ko na kailangang maghanap pa. Hindi ko na palalagpasin ang pagkakataong ito. Mabilis akong nag-isip ng paraan para makilala si Marinel. Nilapitan ko ang babae at nagsimulang magtanong. Pagbilan mo nga ako, miss, ng kandila at mga bulaklak. Ilang kandila at anong bulaklak ang bibilhin mo, sir? Pagbilhan mo ako ng 3 kandila na kulay puti at 1 bungkos ng mga kulay pulang rosas. Sigurado bang sariwang mga bulaklak na yan, miss? Oo, sir. Siguradong sariwa ang mga paninda naming bulaklak. Kaya't hindi ka magsisisi. Ang totoo, binabalik-balikan ng mga customer ang mga bulaklak namin. Maaari kang mamili ng gusto mo, sir. Habang namimili ako ng mga bulaklak na bibilhin ko, napansin ko na panay ang tingin sa akin ni Marinel. Titig na titig siya. Parang may hinihintay na reaksyon mula sa akin. Kaya nang makapili ako, agad kong ibinigay sa kanya. Eto na lang, miss. Yan ang bibilhin ko. Habang inaayos niya ang mga binili ko, nagsimula na akong magtanong sa kanya. Miss, bago lang ba kayong nagtitinda rito sa Quiapo? Parang ngayon ko lang kayo nakita rito Matagal na kami nagtitinda rito sa Quiapo, sir. Doon kami nakapwesto sa kanto ng Carriedo. Kaso, ginawa yung kalye dun eh. Kaya naisip namin na dito muna pumwesto sa labas ng simbahan. Ganun pala. Kaya pala ngayon ko lang kayo nakita rito. Hindi kasi ako nagagawi doon sa may Carriedo eh. Kadalasan dito lang ako sa may Plaza Miranda dumadaan. Ako nga pala si Rocky. Nagtatrabaho ako sa City Hall. Ikaw, anong pangalan mo? Marinel. Ako si Marinel. Sabi ko na nga ba, ang nawawalang apo ni Mrs. San Diego ang mismong nasa harap ko. Sinabi pa talaga niya ang tunay niyang pangalan. Hindi man lang niya naisip na naglayas siya at posibleng pinapahanap siya ng lola niya. Kaya dapat ay nagpalit man lamang siya ng pangalan. Siguro sa isip niya hindi ko naman siya kilala. Kaya nasabi niya yun. Pero pagkasabi niya ng pangalan niya, bigla siyang tinawag ng kasama niyang lalaki. Marinel, huwag ka nakikipag-usap sa hindi mo kilala. Sinabihan ka na ni nanay, hindi ba? Nagulat ako sa inasta ng lalaking kasama ni Marinel. Napakaangas lang dating. Kung totoo nga na may relasyon ng apo ni Mrs. San Diego sa lalaking yon, napaka-overprotective naman ng lokong yon. Mabuti na lang at sumabat ang kasama nilang matandang babae. Ano ka ba naman, Limuel? Maayos naman na nakikipag-usap kay Marinel yung tao. Nako, pasensya ka na, iho. Sadyang masungit lang tong anak ko. Siya nga pala, ako si Yolanda. Nanay Yolanda na lang ang itawag mo sa akin. At siya naman ang anak ko, si Limuel. Ayos lang po ako. Nay, tama naman po siya eh. Pasensya ka na, pare. Ha? Ganito lang ako. Wala kaibigan. Pasensya ka na rin, Sir Rocky. Ganyan lang talaga si Limuel pero mabait yan. Limuel, mag-sorry ka sa kanya. Bagong customer pa natin ang sinungitan mo. Mag-sorry ka. Naku, hindi na kailangan. Naiintindihan ko naman siya eh. Hindi niyo ako kilala. Kaya nasabi niya yon. Kaya walang problema sa akin. Sorry po, sir. Di ko sinasadya. Ganyan nga. Sa susunod, wag nang ganun ha, Limuel. Baka hindi na bumili ulit itong si Rocky sa atin ng kandila at bulaklak dahil sa kasungitan mo. Baka kayong dalawa naman ang mag-away dyan, ha? Nako, pasensya ka na, iho, sa dalawang to. Ganyan lang talaga maglambingan ng dalawang yan.
Palihim akong natuwa sa mga bago kong kakilala. Si Marinel ang nawawalang apo ni Mrs. San Diego at ang mga kasama nitong sina Nanay Yolanda at Limuel. Bagamat bago ko pa lang silang nakilala ay magaan naman ang pakikitungo nila sa akin. Wala silang kaalam-alam na isa akong private investigator at hinahanap ko si Marinel para ibalik sa lola niyang si Mrs. San Diego. Isang bagay na lihim kong iniingat-ingatan at sa halip ipinagpatuloy ko ang pakikipagkaibigan kay Marinel at sa kanyang mga kasama. Mukhang mabait naman sila. Ngunit hindi nila dapat na malaman ang totoo kong motibo. Baka masirang pagkakataon at mabulilyaso pang plano ko na madala si Marinel sa lola niya. Mula noon, palagi na akong dumadaan sa pwesto ng tindahan ng mga kandila at bulaklak ni na Marinel sa Quiapo. Palagi akong nakikipagkwentuhan sa kanila. Habang unti-unti ko silang nakikilala, lalo kong nararamdaman na mabubuting tao sila. Si Marinel ay masayahin at palakaibigan. Si Nanay Yolanda ay parang nanay na sa akin kung makitungo. At kahit na minsang masungit si Limuel, ramdam ko ang pagiging protective niya kay Marinel. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maisip ang tunay kong layunin. Ang maibalik si Marinel sa lola niyang si Mrs. San Diego, lalo na nang sabihin sa akin ni Marinel na tiyahin niya si Nanay Yolanda at pinsan niya si Limuel. Nakuha nilang magsinungaling sa akin kaya napagtanto ko na may inililihim din sila sa akin. Alam kong hindi madali ang sitwasyong ito. Pero habang mas napapalapit ako sa kanila, parang lalo akong nagiging alanganin sa gagawin ko. Paano ko sila haharapin kapag nalaman nila ang totoo kong pagkatao? Natatakot akong mawala ang tiwala nila sa akin dahil sa kaunting panahon, nakahanap ako ng pamilya sa kanila. Mula kasi nang mamatay ang mga magulang ko, mag-isa na ako sa buhay. Kaya nang makilala at naging malapit ako sa kanila, naging masaya ulit ako. Ngunit hindi ko nakakalimutan na may tungkulin ako na dapat gampanan. May isang salita ako kaya isang gabi tinawagan ko si Mrs. San Diego para ipaalam sa kanya na nahanap ko na ang apo niya. Mrs. San Diego, good evening po. May magandang balita po ako sa inyo. Nahanap ko na po ang apo ninyo, si Marinel. Really? Oh, thank you, Mr. Naval. Hindi nga ako nagkamali na ikaw ang kinuha kong private investigator. Magaling ka nga talaga. So, kailan mo maiuuwi rito ang apo ko? Malapit na ang kaarawan ni Marinel at gusto ko siyang makasama sa espesyal na araw na yun. Sa susunod na linggo na ang kaarawan niya. Kaya inaasahan ko na kasama ko na siya sa araw na yun. Kinukuha ko pa po ang loob ng apo ninyo at ang mga kasama niyang sina Nanay Yolanda at Limuel. Gusto ko po sanang makuha ang loob nila bago ko dalhin sa inyo ang apo ninyo. I understand, Mr. Naval. Tandaan mo na kailangan sa mismong araw ng kaarawan niya, sa susunod na linggo, araw ng Biyernes, dapat ay kasama ko na siya. I trust you, Mr. Naval. Huwag mo rin kakalimutan na hindi niya dapat malaman na sa akin mo siya dadalhin, okay? Kapag nadala mo na siya sa akin, ako nang bahala. Ibibigay ko sa iyo ang kabuuhan na bayad at ang pabuya mo pagkatapos. At tapos ng trabaho mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, Mr. Naval? Opo, Mrs. San Diego. Tawagan mo na lang ulit ako kapag dadalhin mo na siya sa akin. Okay, sige. Goodbye, Mr. Naval. Have a nice evening. Ramdam ko ang kaligayahan ni Mrs. San Diego sa ibinalita ko sa kanya. Pero bakit ganun? Parang may nagsasabi sa likod ng isip ko na may hindi tama. Parang may hindi tama sa ginagawa ko. Pero pilit ko yun iwinaksi at salip ay inisip ko ang layunin ko. Ang maibalik si Marinel sa kanyang lola. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, ito ang tamang gawin. Ito ang tama para sa kanya. Kahit pakiramdam ko parang may bahagi ng puso ko ang hindi sumasang-ayon. Isang araw nang dumaan ako sa tindahan ni na Marinel, nagdesisyon akong samahan sila pauwi sa kanila. Marinel, samahan ko na kayo sa inyo.
Sigurado ka? Maglalakad lang kami pero malapit lang naman yung tinutuloy namin dito sa Quiapo. Okay lang, Marinel. Magandang exercise din ang paglalakad, di ba? Tamang-tama, Rocky. At magluluto ako ng sinigang na bangus. Sabay ka na kumain para matikman mong luto ko. Kaya siguro gusto kaming samahan sa pag-uwi kasi gusto mo lang makikain sa amin, no? Batin ang style mo eh. Hoy, Limbuel, ayan ka na naman Sinusungitan mo na naman si Rocky. Kunwari ka pa, Limwell. Kaya nasabi mo yan kasi ayaw mong maubusan ng ulam. Paborito mo yun, di ba? Dahil naman, huwag mo naman ako ibisto. Katawanan na lang kami habang naglalakad papunta sa inuupahang bahay ni na Marinel. Ilang minuto lang ay narating na namin ang isang maliit na eskinita. Sa isang maliit na paupahan sa dulo ng eskinita, doon nakatira si na Marinel. Nandito na tayo sa amin, Rocky. Halika. Papasok na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nang tignan ko kung sino ang tumatawag, mula ito sa private investigation agency na pinagtatrabahuan ko. Sinagot ko ito at sinabi nilang kailangan kong pumunta sa opisina upang kunin ang ilang importanteng dokumento. Kaya nagpaalam ako kay Marinel. Hindi ko na nagawang makapagpaalam kina Nanay Yolanda at Limuel pero nakapasok na ang mga ito sa bahay. Sorry pero kailangan kong bumalik sa opisina. Sa susunod na lang, Marinel. Ganun ba? Sayang naman. Hindi mo matitikman ang masarap na sinigang ni Nanay Yolanda. Pero di bale, marami pa namang araw. Sige, mag-iingat ka ha, Rocky. Ngunit hindi pa man ako nakakahakbang napansin ko na may isang malaking uwak na nakadapo sa poste sa tapat ng bahay ni na Marinel. Napatigil ako sa paglalakad nang makita ko ang ibon. Yun din ang ibon na nakita ko sa labas ng mansyon ni Mrs. San Diego. Biglang nanindig ang mga balahibo ko. Nakita ko na namang titig na titig sa akin ang uwak. Nanlilisik ang mga mata nito para kong nilalamon ng buhay. Nang biglang nagsalita si Marinel. Hindi na ordinaryong uwak, Rocky. Mapanghanib ang isang yan. Nagulat ako sa sinabi ni Marinel. Sabi niya hintayin ko raw siya sa labas at may kukunin lang siya sa loob ng bahay. Mabilis niya akong binalikan at iniabot sa akin ang isang supot ng asin. Ilagay mo ito sa bulsa mo. Huwag mong tatanggalin yan sa bulsa mo. Isang aswang ang uwak na yan. At ang asin na magpoprotekta sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka basta-basta aatakihin yan dahil wala siyang magagawa sa ngayon. Nanlaki ang mga mata ko. Paano niya nalaman na isang aswang ang uwak na yun? At ano ang ibig niyang sabihin na wala itong magagawa sa ngayon? Pero paano mo nalamang aswang ang ibon na yan? Ibig sabihin, totoong may aswang kahit dito sa Maynila. Basta, alam kong aswang yan. At oo, Rocky, kahit dito sa Maynila, may mga aswang. Pero hindi tulad sa mga liblib na probinsya. Hindi sila basta makakapang biktima ng mga tao rito. Huwag mong tatanggalin sa katawan mo ang asin na ibinigay ko sa'yo. At hindi ka mapapahamak. Bigla tuloy akong nahiwagaan kay Marinel na naniniwala rin sa aswang. Napansin ko ring mahigpit ang pagkakahawak niya sa kwintas na nakasabit sa leeg niya. Bilog ang hugis nito at kulay berde. Umalis ka na, Rocky. Walang magagawa sa iyong aswang habang nasa iyong supot ng asin. Mag-iingat din kayo, Marinel. Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Hindi kami malalapitan ng aswang na yan. Kaya wag mo kami intindihin. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala magsabi kina Chang kung anong nangyari. Abang palayo ako, hindi ko maiwasang lingunin si Marinel. Nakatayo pa rin siya sa labas ng inuupahan nilang bahay. Mahigpit na hawak ang kanyang kwintas. Nakatingin siya sa uwak na nakapwesto sa poste ng kuryente. Ang uwak naman ay tila nakatitig din sa akin, parang sinusundan pa rin ako ng tingin. Binilisan ko ang paglalakad hanggang sa marating ko ang lugar kung saan nakaparada
ang aking kotse. Sinadya kong hindi ipaalam kina Marinel na meron akong kotse. Sinabi ko sa kanila na isa lang akong contractual employee sa City Hall na mababa ang sahod. Kung malaman nilang may kotse ako, baka pagdudahan nila ako. Kung totoo nga na aswang ang uwak na yon, ako ang sinusundan niya. Diyos ko, baka madamay pa si Marinel. Hindi ako mapapatawad ni Mrs. Santiago. Kung may masamang mangyari sa apo niya, kailangan kong maibalik si Marinel sa lola niya, lalo pat malapit na ang karawan niya. Nang marating ko ang kotse, agad akong sumakay at nagmamadaling umalis. Sa sobrang takot at pagkalito, hindi na ako dumaan sa opisina. Dumiretso na ako sa bahay. Pagdating ko, hindi pa rin mawala sa isip ko ang uwak na yun. Ang malamig na tingin nito ay patuloy na nagpapatindig ng balahibo ko. Kinakabahan ako na baka may masama nang nangyari kina Marinel. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan siya para kumustahin. Mabuti na lang at nakuha ko ang numero niya bago ako umalis. Sagutin mo, Marinel, please. Bakit kaya hindi siya sumasagot? Di kaya may nangyari na sa kanila? Sa sobrang pag-aalala, hindi ako tumigil sa pagtawag kay Marinel. Hindi ko alintana ang paulit-ulit na pagdayal at ang kaba sa dibdib ko hanggang sa wakas sinagot niya ang tawag. Marinel, salamat sa Diyos at sinagot mo rin. Kamusta kayo dyan? Ayos lang ba kayo ni Nanay Yolanda at Limuel? Pasensya na, Rocky. May ginagawa kasi ako sa kusina kaya ngayon ko lang nasagot ang tawag mo. Ayos lang kami. Huwag ka masyadong mag-alala. Walang masamang nangyari sa amin. Si Tia Yolanda at si Limuel kanina patulog. Ako na lang ang gising kasi naglalaba pa ako. Sigurado ka? Mabuti kung ganun. Ano nga palang nangyari dun sa uwak na nakita natin kanina? Ang creepy talaga ng ibon na yon. Nakakatakot tumingin. Umalis din yung uwak, Rocky. Para bang sumabay sa'yo nang umalis ka? Kinakabahan nga ako kasi baka sinundan ka eh. Sana hindi mo inalis sa bulsa mo yung asin na ibinigay ko kanina. Dahil hindi ka niya malalapitan hanggat nasa sayo ang asin. Kung totoo ngang aswang ang uwak na yon, mas lalo akong nag-aalala para sa inyo. Rocky, huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Pati na rin si Tia Yolanda at Limuel. Hindi kami natatakot sa aswang. Paano mo nasasabing hindi ka natatakot? Marinel, delikado ang aswang. Baka kung ano pang gawin nun sa inyo. Hindi ko akalaing makakarating pa ang mga aswang dito sa Maynila. Naniniwala ako sa aswang, pero ngayon lang talaga ako nakaramdam ng ganitong takot. Hindi kami magagalaw ng aswang hanggat hawak ko ang aking pangontra. Pangontra? Anong klaseng pangontra? Ang suot kong kwintas, Rocky. Pangontra ito sa aswang. Regalo ito ni nanay nung nabubuhay pa siya. May basbas ito at orasyon, kaya hindi ako malalapitan ng aswang o ng kahit na anong masasamang elemento. Kaya pala sobrang higpit ng pagkakahawak ni Marinel sa kwintas niya nung nakita niya ang uwak. Yun pala ay isa itong pangontra. Pero kahit sinabi niya sa akin na may pangontra siya, ramdam ko pa rin ang bigat ng kanyang paghinga mula sa kabilang linya. Alam ko na kahit paano ay nag-aalala pa rin siya, ngunit pilit niya itong itinatago sa akin. Basta mag-iingat pa rin kayo ha, Marinel. Ayoko lang kayong mapahamak. Pero kung sinasabi mong ligtas kayo dyan, dahil sa hawak mong pangontra, magtitiwala ako. Tawagan mo agad ako kung may mangyayari ha. Magkaibigan na tayo. Parang pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Kaya hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala. Salamat sa pag-aalala, Rocky. Pero ayos lang talaga kami. Magpahinga ka na. Di ba may pasok ka pa bukas? Ako naman ay magpapahinga na rin pagkatapos ng ginagawa ko. Pagkatapos naming mag-usap, ibababa ko na sana ang cellphone nang biglang may nag-text. Nang binasa ko yun, kay Mrs. Santiago galing ang mensahe. Kailangan na maibalik na sa akin ang apo ko, Mr. Naval. May plano ka na ba kung paano mo siya madadala dito? Sinagot ko siya.
Sinasabi kong malapit na at inihahanda ko lang ang lahat. Pero ang totoo, gusto ko sanang sabihin sa kanya ang nangyari kanina tungkol sa uwak na sa tingin namin ni Marinel ay aswang at ang kwintas na pangontra ng apo niya. Pero hindi ko na itinuloy dahil baka hindi siya maniwala. Baka sabihan pa niya ako na naloloko na ako o nasisiraan na ako ng ulo. Kilala ko ang mga katulad ni Miss San Diego. Ang mga tipo niya na nasa alta sosyedad ay siguradong hindi naniniwala sa mga kwentong aswang. Nang gabing yun, habang naghahanda na ako sa pagtulog, may narinig akong kakaibang ingay sa may bintana. Napakunot ang noo ko dahil habang tumatagal, lalong nakakakilabot ang tunog. Bubuksan ko sana ang bintana para tingnan pero hindi ko itinuloy nang marinig ko ang tunog ng matatalim na kuko na kumukutkot sa labas ng bintana. Ano kaya yon? Parang matalim na kuko. Mas lalo akong natakot nang may marinig akong mahinang ungol na parang mula sa isang mabangis na hayop. Galing ito sa labas ng bintana at tila gustong pumasok. Diyos ko, nakakatakot. Parang may kung anong hayop sa labas. Pero paano nangyari yun? Nasa second floor itong kwarto ko. At isa pa, malaking pader ang nasa labas ng bintana. Baka yung uwak yun na aswang ha. Baka nasundan niya ako. Mas lalo akong nahintakutan nang may marinig pa ako na parang may lumilipad sa labas. Ang bawat pagaspas ng pakpak ng kung anong nilalang sa dilim ay parang pumapasok sa dibdib ko at pinapabilis ang tibok ng puso ko. Mabilis ang aking hininga at sa sobrang takot, may naalala akong mahalaga. Tama, yung asin. Agad kong kinuha ang supot ng asin na ibinigay ni Marinel. Binuksan ko ito at mabilis na binudbura ng gilid ng bintana. Parang may kakaibang lakas ang asin na parang tinataboy ang anumang masamang nilalang. Pagkatapos nagmamadali akong nahiga sa kama at nagsimulang magtalukbong. Di nagtagal, unti-unting nawala ang ingay mula sa labas. Tila ba ang asin niya ang naging proteksyon ko laban sa kung ano ang nasa labas ng bintana. Naramdaman ko na medyo lumuwag ang aking paghinga at hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga nangyari nung nakaraang gabi, kaya napagdesisyonan ko ng madaliin ang plano ko. Ilang araw na lang at kaarawan na ni Marinel. Kailangan ko na siyang maibalik sa lola niyang si Mrs. San Diego nang hindi niya nalalaman na doon ko siya dadalhin. Kailangan ko na talagang gawin ito. Hindi ko na kayang patagalin pa. Nagmamadali na rin si Mrs. San Diego. Mukhang gustong gusto na talaga niyang makita at makasama ang apo niya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pa akong napapalapit kay Marinel. Nakikita ko kung gaano siya kamaalaga, kasimpleng tao at kung gaano siya kabait sa lahat ng tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may nararamdaman na ako na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagtatatambol ang puso ko sa tuwing magkasama kami. Pero alam kong may mga hadlang sa pagitan naming dalawa. Una, mayaman si Marinel, isang bagay na hindi kayang abutin ng isang tulad ko. Pangalawa, may nobyo na siya. Si Limuel na pinapalabas pa rin ni Marinel na pinsan niya ito para siguro walang makaalam sa tunay nilang relasyon. Hindi ko siya pwedeng mahalin. Ano ka ba, Rocky? Huwag mong gawing komplikadong lahat. Hindi ka karapat dapat sa isang katulad niya. Kaya pigilan mong nararamdaman mo kay Marinel. Habang tumatagal ay mas lumalalim ang pagkakagusto ko kay Marinel. Kaya kailangan ko nang madaliin ang plano ko habang hindi pa ako lubos na nahuhulog sa kanya. Gagamitin ko ang mga nalalabing araw para mas lalong mapalapit sa kanya at isakatuparan ang binabalak kong pagdala sa kanya sa kanyang lola. Isang araw, niyaya ko silang kumain sa labas.
Tumanggi si Nanay Yolanda sa paanyaya ko dahil marami pa raw itong gagawin sa bahay. Si Limuel naman ay gustong sumama, ngunit sinabihan ni Nanay Yolanda na kung sasama ito ay wala itong makakatulong sa bahay. Sinabi pa ng tiyahin ni Marinel na kami na lang daw ng pamangkin niya ang lumabas. May tiwala naman daw siya sa akin, kaya panatag siya na hayaan ang pamangkin na sumama sa akin. Dinala ko si Marinel sa isang restaurant sa Quezon City para doon kami mag-dinner. Hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang gabing ito, Marinel. Sayang at hindi sumama ang tiya at pinsan mo. Mas masaya sana kung kasama sila. Lalo na ang tiya mo na palakwento. Nag-enjoy din ako sa dinner natin, Rocky. Alam mo, ngayon lang ako sumama sa isang lalaking kumain sa labas. Tanging sa'yo pa lang ako sumama. Talaga? Kahit kay Limuel? Hindi ka pa sumama sa kanya? Siyempre, hindi kasali ang pinsan kong ungas. I mean, ibang lalaki. Ngayon pa lang ako sumama sa isang lalaki na hindi ko kaano-ano. Lihim akong natuwa sa sinabi ni Marinel. Kahit papilit pa rin niyang tinatago ang totoong relasyon nila ni Limuel. Sasagutin ko sana siyang may napansin akong lalaki sa isang sulok na restaurant na patuloy na nakatingin sa amin ni Marinel. Nakasuot siya ng itim na hoodie at face mask, kaya hindi ko siya matukoy ng mabuti. Pero halata kong kami ang pinagmamastan niya. Marinel, tingnan mo yon. Yung lalaking naka-hoodie sa may sulok. Napansin ko kanina pa niya tayo tinitingnan. Ano? Saan? Oo nga. Parang may kakaiba sa lalaki na yun. Parang hindi magandang pakiramdam ko sa kanya. Hindi ko rin gustong nararamdaman ko. Hindi magandang presensya niya. Tara na, Rocky. Umalis na tayo rito. May kakaiba sa lalaking yan. Nakita ko na hinawakan ni Marinel ang kwintas niya. Baka may aswang o masamang elementong nasa paligid. Ang lalaking nakahudi, baka siya ang aswang. Hindi ko na nagawang magsalita nang kinuha ni Marinel ang braso ko at hinila ako palabas ng restaurant. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. May nararamdaman akong masamang enerhiya. Kailangan nating makalayo rito, Rocky. Anong ibig mong sabihin? May aswang ba? Aswang ba yung lalaki kanina sa loob ng restaurant? Hindi siya sumagot, basta hawak niya ang braso ko. Halos kalagkarin na niya ako sa mabilis na paglakad namin. Hindi ko kayang makasabay sa bilis ng hakbang niya at ang puso ko ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Marinel, pero kitang-kita ko ang pag-aalala sa mata niya. Ang kaba ko parang uminit. Hindi ko na alam kung bakit. Sandali, Marinel. Hinihingal na ako. Pwede bang magdahan-dahan tayo? Kilala mo ba yung lalaking yon? Tsaka ko na ipapaliwanag. Ang mahalaga, makalayo tayo rito. Kasi kayang-kaya niyang sundan tayo. Sino? At bakit niya tayo susundan? Basta, Rocky, kailangan natin siyang mailigaw. Nilito ako sa nangyayari. Hindi ko maintindihan kung sino ang sumusunod sa amin at bakit gano'n na lang ang pag-aalala ni Marinel. Maya-maya tumigil kami at lumingon siya sa paligid bago nagsalita. Sa paligay ko, hindi na siya nakasunod sa atin. Hindi muna ako pwedeng umuwi, Rocky. Kasi baka pumunta siya doon. Maaari bang sa bahay mo muna ako makituloy ngayong gabi? Pakagat-labi ako nang marinig ang sinabi ni Marinel na gusto niyang makituloy muna sa bahay ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero hindi ko magawang tumanggi sa kanya. Sure, Marinel. Kung sa tingin mo ay ligtas ka ron, sige, doon ka muna sa bahay ko. Sumakay kami ng jeep papunta sa bahay. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang mag-isip. Naguguluhan pa rin ako. Mabuti na lang at nasa car wash ang kotse ko, kung hindi, siguradong nakita na ito ni Marinel at baka pagdudahan ako. Pagdating namin sa bahay, napatigil sa Marinel sa tapat ng pinto.
halatang namangha siya sa nakita. Grabe. Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang bahay mo. Dito ka pa talaga nakatira? Katas ito ng trabaho dati ng mga magulang ko. Magaganda kasi yung trabaho nila noon. Kaya nakapagpundar sila ng ganito kalaking bahay. Ako lang ito mahina ang ulo kaya hindi ako natulad sa kanila na titulado. Ay, ganun ba? Ang swerte mo naman sa mga magulang mo. Pero alam mo, Rocky, hindi naman mahalaga kung maganda o mababa ang trabaho. Ang importante ay marangal at mabuti kang tao. Napahanga na naman ako sa sinabi niyang yon. Mas lalo tuloy nahulog ang loob ko sa kanya. Nang mapatingin ako sa salamin, nakita kong namumula ang pisngi ko. Diyos ko, nag-blush ako. Para hindi niya mahalata, agad akong nagtungo sa kusina para ipagtimpla siya ng kape. Eto, kape. Para medyo maginawaan ka. Sigurado ka bang okay lang na hindi ka umuwi? Baka mag-alala si Nanay Yolanda at Limuel sa'yo. Nag-text na ako sa kanila. Sinabi kong dito muna ako makikitulog sa bahay mo kahit ngayong gabi lang. Anong sinabi mo sa kanila? Paano mo ipinaliwanag? Huwag mo lang intindihin yun. Sinabi ko ng dahilan ko at naunawaan naman nila. Kaya ayos lang sa kanila na dito muna ako. Marinel, kilala mo ba yung lalaking yon sa restaurant kanina? Yung naka-hoodie na nakatingin sa atin? At bakit parang sobrang nag-aalala ka nung umalis tayo? Napansin kong hinawakan muna niya ang suot na kwintas at tila malalim ang iniisip bago sumagot. Siguro, dapat sabihin ko na sa iyang totoo. Napahinto ako. Tahimik kong hinintay ang sasabihin niya pero hindi ko inaasahan ang kanyang ipinagtapat. Oh, kilala ko siya, Rocky. Kilalang kilala. Kahit may suot siyang face mask kanina, alam kong siya yon. Ang pangalan niya ay Franco. At isa siyang aswang. Ano? Aswang ang lalaking yun sa restaurant? Yung uwak na nakita natin kanina. At yung lalaking yun sa restaurant. Iisa lang sila. Siya si Franco. Kung isa siyang aswang at kilala mo siya, bakit niya sinusundan? Bakit pati ako'y sinusundan niya? Ang totoo, pangalawang beses ko na siyang nakita. Nasaan niyo pa rin ang uwak? Sinusundan niya ako dahil matagal na siyang may gusto sa akin. Matagal na niya ako nililigawan. Ngunit hindi ko siya gusto. Kahit kailan, hindi ako iibig sa isang aswang. Sinabi ko na sa kanyang wala siyang maaasahan sa akin pero hindi pa rin siya tumitigil sa kasusunod sa akin. Palagi namin siyang nakikita sa labas ng tinutuluyan naming bahay. So, alam din ito ni Nanay Yolanda at Limuel? Tama ka. Alam nila. Pero paano yun? Wala ka sa bahay ninyo. Paano kung si Nanay Yolanda ang pagbalingan ng aswang na yon? Hindi malalapitan ni Franco si Tia. Dahil kahit hindi nila ako kasama, sako pa rin sila ng kapangyarihan ng pangontra kong kwintas. Kaya walang masamang magagawa sa kanila si Franco. Makapangyarihan pala talaga ang kwintas mo na yan. Kahit hindi mo sila kasama, protektado pa rin sila. Nakakamangha naman. Saan mo ba nakuha yan? Ibinigay ito sa akin ng nanay ko na isang albularya. Hanggat nasa akin ang kwintas na ito, hindi niya ako makukuha at hindi rin niya masasaktan si Tia Yolanda at si Limuel. Hindi ako makapaniwala. Si Marinel, anak ng isang albularya. So, ang anak ni Mrs. San Diego na lola niya ay albularya rin? Napakamot na lang ako sa ulo ko. Hindi naman kasi nasabi sa akin ni Mrs. San Diego ang tungkol sa bagay na yon. At saka, kaya gusto kong dito sa bahay mo makituloy. Ay dahil gusto rin kitang protektahan laban kay Franco. Ha? Ako? Bakit? Hindi ko rin alam kung bakit kanya sinusundan. Pero para masiguro na hindi kanya malalapitan at masasaktan, kailangan na maprotektahan ka rin ng kwintas ko. Hindi ako tatanggi dyan, Marinel. Kasi nung nagdaang gabi,
Nakarinig ako ng matatalas na kuko na kumukutkot sa labas ng bintana ko sa kwarto. Tapos may kung anong umuungol at lumilipad. Aaminin ko, natakot ako. Naniniwala kasi ako na may aswang. Sa isip ko, sinundan ako ng uwak na aswang at siya yung nasa labas ng bintana. Mabuti na lang nilagyan ko ng asin. Yung ibinigay mo, inilagay ko yun sa gilid ng bintana. Di nagtagal, umalis din siya. Sa tingin ko si Franco ngayon. Nasundan ka niya. Kaya Rocky, ugaliin mong lagyan ng asin ang bintana mo ha. Halika, hawakan mo itong kwintas ko para mabigyan ka rin ito ng proteksyon. Ipinahawak niya sa akin ang hugis bilog at kulay berdeng kwintas niya. Napigla ako dahil nakaramdam ako ng init na nagmumula roon, init na tila dumaloy sa buong katawan ko. Oh, ayan. Okay na yan. Hindi ka na niya malalapitan. Salamat, Marinel. Mapansin ko na unti-unti nang sumasagi ang antok kay Marinel. Dahil dito inayos ko ang kwarto na tutulugan niya. Matapos magpasalamat, pumasok na siya sa kwarto para magpahinga. Ako naman ay nagdesisyon ding magpahinga sa kwarto ko. Pagkalipas ng ilang minuto mula nang ipikit ko ang aking mga mata, bigla kong narinig na may nagbukas ng pinto sa kwarto ko. Teka, sinong pumasok? Agad kong iminulat ang mga mata at lumingon sa direksyon ng pinto. Nanlaki ang mata ko nang makita si Marinel na pumasok sa kwarto ko. Tahimik lang siya, tila naglalakad na parang wala sa sarili. Marinel? Anong ginagawa mo rito? Hindi pa rin sumagot si Marinel. Sa halip dahan-dahan siyang lumapit sa kama ko. Kinabahan ako, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kung anong kilig akong naramdaman sa mga oras na yon. Tahimik pa rin siya. Tinititigan lang ako. Maya-maya bigla siyang umakyat sa kama at pumatong sa akin. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang katawan habang magkalapit kami. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang malambot na labi ni Marinel na dumikit sa akin. Hinalikan niya ako at kahit naguguluhan ang isip ko, hindi ko napigilang gumanti ng halik. Lalaki ako at aminado akong may nararamdaman ako para kay Marinel. Dahil dito mabilis akong nadarang sa init ng kanyang ginagawa. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama at pumaibabaw sa kanya. Hayaan kong manaig ang damdamin namin sa isa't isa. Unti-unti naramdaman ko ang pagtanggap niya sa bawat yakap at halik. Hanggang sa tuluyan kaming nadarang at nagtalik kaming dalawa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, pinagsaluhan namin ang init ng aming damdamin. Ang bawat saglit ay parang panaginip. Tila bumagal ang oras at hindi ko mawari kung totoo ba ang nangyayari o bahagi lamang ito ng isang ilusyon. Ngunit ang init na nararamdaman ko mula sa kanya ang nagpapatunay na lahat ng iyon ay totoo. Kinaumagahan, nagising ako nang wala si Marinel sa tabi ko. Napansin ko ang bahid ng dugo sa bedsheet at doon ko napatunayan na totoo ang lahat ng nangyari noong nagdaang gabi. Shit, virgin pa si Marinel. At ako ang nakauna sa kanya? Sa nangyari sa amin ni Marinel, hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat sa dibdib at labis na pagkakonsensya. Paano ko haharapin si Mrs. San Diego kung sakaling malaman niyang may nangyari sa amin ang apo niya? Baka idemanda pa niya ako. Ngunit higit sa lahat, hindi maalis sa isip ko ang tanong, ano ang nagtulak kay Marinel na gawin yun? Bakit niya ipinagkaloob sa akin ang kanyang pagkababae? Hindi ko maunawaan ang dahilan sa likod ng kanyang kilos, ngunit ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na kalakip ng ginawa namin. Paglabas ko sa kwarto, naamoy ko agad ang nilulutong pagkain mula sa kusina.
Nakita ko si Marinel, abala sa paghanda ng almusal. Nang mapansin niya ako, agad siyang ngumiti na parang walang anumang nangyari. Buti naman at nagising ka na. Pinakialaman ko ng kusina mo. Naisip ko kasi na kahit sa ganitong paraan man lang, makabawi ako sa ginawa mong pagpapatuloy sa akin dito. Tila payapa ang mukha ni Marinel. Walang bakas ng alinlangan o pag-aalala na parang walang nangyari sa pagitan namin kagabi. Naramdaman ko ulit ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko kayang magpanggap na parang walang nangyari. Marinel, pwede ba kitang makausap Tungkol saan? tungkol sa nangyari sa atin kagabi? Anong tungkol doon? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ipinagkaloob sa akin ang sarili mo? Nakukonsensya ako eh. Hindi tamang ginawa ko sa'yo. Hindi ko sinasadya, Marinel. Nakalimot ako. Lumapit sa akin si Marinel. Iniwan niya ang ginagawa sa kusina. Tahimik siyang tumitig sa akin. Tila binabasa niya ang mukha ko. Huwag ka makonsensya. May dahilan ng lahat na nangyari. Hindi kita sinisisi. At lalong hindi ko pinagsisisihan. Pero bakit? Malalaman mo rin sa takdang panahon. Magtiwala ka lang sa akin. Umalikod si Marinel at bumalik sa kusina at ipinagpatuloy ang ginagawa. Naiwan akong litong-lito. Naguguluhan sa mga sinabi niya. Maya-maya inihanda na niya ang mesa at tinawag ako. Tara, kumain na tayo. Pagkatapos nito, kailangan mo na akong ihatid sa Quiapo, ha, Rocky? Baka iniintay na ako ni Tia, Yolanda at Limuel. May misa pa naman na yun sa Quiapo kaya siguradong maraming customer. Hindi ko magawang sumagot. Habang pinagmamasdan ko si Marinel, tila hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pagkalito, kaba at pagkabagabag. Kahit litong-lito pa rin ako ay tumango na lang ako at sinunod ang sinabi ni Marinel. Pagkatapos namin kumain, inaligo at nagpihis na kami bago umalis. Inihatid ko na siya sa pwesto nila sa Quiapo. Dating namin doon, agad kaming sinalubong ni Nanay Yolanda at Limuel. Wala man lang bakas ng anumang pagkabahala sa mga mukha nila. Oh, nandito na pala kayong dalawa. Ano, Marinel? Naging maayos ba ang tulog mo sa bahay ni Rocky? Ayos lang po, Tiang. Pinatulog po ako ni Rocky sa maayos na kwarto. Ang laki nga at ang ganda ng bahay niya eh. Iningatan mo bang sarili mo? Baka naman kung anong ginawa sa iyo ng lalaking yan. Ha? Ayan ka na naman, Limuel. Walang masamang ginawa sa akin si Rocky. Iningatan niya ako. He's a true gentleman. Napalunok ako sa sinabi ni Marinel, lalo na naging pasaring ni Limuel. Pakiramdam ko gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko. Sigurado akong kapag nalaman ni Limuel ang ginawa ko kay Marinel, hindi tatantanan ng kamao niya ang mukha ko. Mata ko lang ang walang latay. Pasensya ka na talaga, ha, Rocky? At sa bahay mo pa nakituloy ang pamangkin ko. Okay lang po. Walang problema sa akin. Tia, alam na ni Rocky yung tungkol kay Franco. At kung bakit niya ako sinusundan. Ganun ba? Rocky, alam mo na pala ang tungkol kay Franco. Huwag kang mag-alala, iho. Mabisa ang proteksyon ng kwintas ni Marinel. Hinding-hindi ka malalapitan ng Franco na iyon. Tumango na lang ako bilang tugon, kahit hindi ko pa rin lubos na nauunawaan si Marinel. Ilang saglit pa ay nagpaalam na rin ako sa kanila. Sige po. Mauna na ako. Papasok pa ako sa trabaho. Pagkita na lang tayo ulit, Marinel. Okay. Mag-iingat ka, Rocky. Nang makalayo na ako sa kanila, agad akong dumiretso sa car wash at kinuha ang pinalinis kong kotse. Pero bago pumasok sa opisina,
Dumaan muna ako sa mansyon ni Mrs. San Diego upang personal na ipahayag ang balak kong pagbabalik sa kanya ng apo niya. Pagkarating ko sa mansyon, magiliw akong sinalubong ni Mrs. San Diego tulad ng unang beses naming pagkikita. Pinaupo niya ako sa harap niya, nag-alok ng kape at biskwit. Hindi na ako nagtumpik-tumpik pa. Ang plano ko po, sa mismong kaarawan niya, ay dadalhin ko siya rito sa bahay ninyo nang naka-blindfold. Sasabihin ko na may surprise party akong inihanda para sa kanya. Nice. Gusto ko ang plano mong yan. Pero hindi ba siya magdududa sa gagawin mo? Hindi po. Pinagkakatiwalaan na ako ngayon ni Marinel. Hindi niya maiisip na may balak ako sa kanya. Tuwang-tuwa si Mrs. San Diego sa narinig niya. Sa isip ko alam kong hindi ito magiging madali, ngunit kailangan ko lang maibalik si Marinel sa lola niya. Parte naman talaga yun ng trabaho ko. Pero higit sa lahat, nakapagdesisyon na ako. Kapag naibalik ko na siya, maglalakas loob na akong ipagtapat kay Mrs. San Diego ang namagitan sa amin ni Marinel. Hindi ko tatakasan ang ginawa ko. Aaminin ko rin kay Marinel ang tunay kong nararamdaman. Na mahal ko siya at handa kong panagutan ang nangyari sa amin. Wala na akong pakialam kung hindi ako matatanggap ng lola niya o kung maging karibal ko pa si Limuel. Ang mahalaga sa akin ay ipaglaban ang nararamdaman ko kay Marinel. Nang sumapit ang araw ng kaarawan ni Marinel, napagpasyahan kong tawagan siya. Hindi ko alam kung paano ko maipapanatag ang sarili ko sa araw na yon dahil nasa kamay ko ang isang napakahalagang desisyon. Kailangan mo na itong gawin, Rocky. Para rin naman ito sa ikabubuti niya. Hello? Rocky? Ang aga-aga na patawag ka. Hi, Marinel. Happy birthday. How's the birthday girl? Ha? Paano mo nalaman na birthday ko ngayon? Sinabihan kasi ako ni Nalana Yolanda at Limuel na birthday mo ngayong araw. Huwag mong sasabihin sa kanila na sinabi ko sa'yo, ha? Lalo na kay Limuel. Baka sungitan na naman ako ng pinsan mong yon. Ganun ba? Ay nako, nakakatuwa naman sila. At saka, sorry nga pala ha. Hindi ko nasabi sa yung birthday ko ngayon. Munti ko na makalimutan sa sobrang busy ko sa pagtitinda. Daan ka mamaya sa bahay ha. Magluluto ako ng pansit para pagsaluhan natin. Pero teka, huwag mo nang gawin yan. Dahil may inihandang party para sa iyo si Nanay Yolanda at Limuel mamayang gabi. Huwag mong sasabihin sa kanila na nalaman mo na, ha? Talaga? Kala ko ba surprise? Bakit sinabi mo na? Naku, kaya pala kanina hindi nila ako masyadong kinakausap. Yun pala, may binabalak na silang dalawa. Pero ang sweet niyo naman Pinagandahan niyo ako ng party. Oo nga eh. Kaya maganda ka na mamaya. Nga Marinel, magbihis ka ng pinakamaganda mong damit. Espesyal ang party na yon para sa'yo. Kaya dapat, maganda ka ron. Susunduin kita mamayang gabi. At ihahatid kita sa party na inihanda nila para sa'yo. Sa kabilang linya, narinig ko ang kasiyahan sa boses ni Marinel. Pakiramdam ko lalo akong nabaon sa kaba dahil puro na lang kasinungalingan ang sinasabi ko sa kanya. Kinagabihan, nagkita kami ni Marinel. Nagulat siya nang makita niya ang kotse ko. Oh, saan galing ang kotse na yan? Ang ganda Mukhang mamahalin. Nirentahan ko lang ito para may magamit tayo sa paghahatid ko sa iyo sa party mo. Ikaw naman, nag-abala ka pa. Kahit mag-jeep o mag-taxi na lang tayo papunta ron, ayos lang sa akin. Pero gusto ko kasi na maging espesyal at memorable ang birthday mo. Tsaka mura lang naman ang pagrenta ko sa kotse, kaya don't worry. Todo effort ka naman. Nakakaya tuloy sa'yo. Gumastos ka pa para dyan. Ayos lang, basta't para sa'yo, Marinel. Pero, kinakabahan ako. Bakit? Baka lumitaw na naman ang aswang na si Franco at manggulo sa party mo.
Kahit naman pumunta siya ron, wala rin naman siyang magagawa hanggat nasa akin ang kwintas ko. Mula kasi nang makita natin siya sa restaurant, ay palagi na akong kinakabahan na baka magpakita na naman siya. Saan yung tao? O saan yung uwak? Rocky, protektado ka na rin ngayon ng kwintas ko. Kaya wala kang dapat na ipangamba. Tumango na lang ako at pinagbuksan ko na siya ng pintuan ng kotse. Pero bago ko siya pinasakay, nilagyan ko muna ng blindfold ang mga mata niya. Para saan ang blindfold, Rocky? Siyempre, para surprise, di ba? Para mas exciting. Ayos ka rin Sige na nga. Kung hindi lang kayo nag-effort, hindi ko pa bibigyan ng mga ganito eh. Nang mailagay ko na ang blindfold kay Marinel, sinigurado kong maayos siyang naka-seatbelt bago ko sinimulang paandarin ang kotse. Habang nasa biyahe kami papunta sa mansyon ni Mrs. San Diego, hindi ko mapigilan ang malakas na kabog ng dibdib ko. Marinel? Nasabi mo ba kina Nanay Yolanda na alam mo na ang tungkol sa party? Hindi. Alam ko naman kasi na ikaw talaga naghanda ng surprise party na to para sa akin. Ano? Paano mo nasabing ako? Ay, naku. Basta Rocky. Pero ituloy mo lang kahit alam ko na. Lalong bumigat ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa bahay ng lola niya, humihingi na ako ng tawad sa kanya sa utak ko. Dahil wala siyang kamalay-malay na ang pupuntahan namin ay hindi ang iniisip niyang birthday party, kundi ang daan pabalik sa lola niya na si Mrs. San Diego. Patawad, Marinel. Kung nagsinungaling ako sa'yo. Alam ko na sa gagawin kong ito ay magagalit ka sa akin. Pero para rin naman ito sa'yo. At saka gusto ko nang makita at makasama ng lola mo. Ilang minuto lang ay narating na namin ang mansyon ni Mrs. San Diego. Maingat kong ibinaba si Marinel mula sa kotse at dahan-dahang ipinasok siya sa loob ng bahay. Pagpasok namin, nakita ko si Mrs. San Diego na nakaabang na sa amin, ang lapad ng kanyang pagkakangiti nang makita ang kanyang apo. Tahimik niya kaming inalalayan papasok sa isang kwarto. Napansin ko na ibang kwarto yun at hindi ang pribado niyang opisina. Mas malaki at maluwag ang kwartong pinasukan namin. Ang ipinagtaka ko, madilim ang kwartong yun na may mga nakasinding kandila sa paligid. Pero nang ilibot ko ang paningin ko ay kinilabutan ako. Ang excitement ko ay napalitan ng takot nang makita ko sa gitna ng kwarto ang isang altar. At sa altar na yun ay nakapatong ang isang malaking rebulto ng demonyo. Ano to? Bakit ganitong lugar na to, Mrs. San Diego? Nagulat si Marinel nang marinig ang pangalan ng lola niya, kaya tinanggal nito ang blindfold sa mata. Sinasabi ko na nga ba? Plano mo talagang lahat ng ito, Lola Olivia. Anong ibig mo sabihin? Marinel, alam mo ba ang planong ito ng lola mo? Oo, Rocky. Alam ko na umpisa pa lang. Hindi na ako magugulat na alam mo na. Talagang manang-mana ka sa iyong ina. Oo. Nagmana talaga ako kay Mama. At mabuti na lang hindi siya nagmana sa'yo. Talagang matabil pa rin ang dila mong bata ka. Tingnan natin kung makakapagsalita ka pa ng ganyan kapag nakaharap mo na ang magiging asawa mo. Franco? Franco! Lumabas ka na dito at nandito na ang apo ko. Oras na para isagawa ang seremonya ng inyong kasal. Mula sa dilim ay lumabas ang isang matangkad na lalaki. Malaki ang katawan nito. May makapal na mga kilay, nanlilisik ang mga mata, may matutulis na pangil at naglalaway ang bibig. Nanlaki ang mga mata ko at nanindig ang mga balahibo ko nang makita ang lalaki. Noon ko lang nakita na ganun palang itsura ng Franco na yon. Mukha talaga itong halimaw. Ano ba talaga nangyayari dito?
Bakit nandito ang aswang na si Franco? Rocky, nung una pa lang kitang makita, alam ko na agad na isa kang private investigator at hindi ka nagtatrabaho sa City Hall. Binayaran ka ng lola ko para hanapin ako. Pero kung ano man ang sinabi sa'yo ng magaling kong lola, lahat ng yun, puro kasinungalingan. Hindi niya ako ipinahanap dahil gusto niya akong makita at makasama. Ipinahanap niya ako para ipakasal ako kay Franco. Anong ibig mong sabihin, Marinel? Hindi totoong mabuting tao ang lola ko. Siya ang pumatay sa aking ina para makuha ang kapangyarihan nito. Hindi siya nagdalawang isip na gawin yun dahil masyado siyang gaman sa kapangyarihan. Kaya lumayas ako sa poder niya. Dahil hindi ko kailanman masisikmura ang magpakasal sa isang halimaw. Tamang lahat ng sinabi ng suwail kong apo. Ako ang pumatay sa kanyang ina, na isa ring magaling na albularya na tulad ko. Dahil gusto kong mapasa akin ang kapangyarihan niya. Ang kapangyarihan ng kanyang ina ay natatangi at may mataas na antas na di tulad ng sa akin. Ang kapangyarihang ito ay nagpapabagal ng pagtanda at napapanatili nito ang lakas at liksi ng isang tao kahit may edad na. Minana yun ng kanyang ina sa aking namayapang asawa na isang magaling na albularyo noon sa Sikihor. Akala ko nang mapatay ko ang kanyang ina ay masaya na ako dahil nakuha ko ng kapangyarihan niya. Pero hindi pa ako kontento. Gusto ko pa ng higit pa. Gusto kong maging immortal. Kaya ako nakipagsabuatan kay Franco na anak ng kaibigan kong aswang. Dahil tulad ko, ay gusto rin niyang maging immortal. Sa oras na maikasal si Marinel kay Franco at magkaanak sila, ang dugo ng sanggol na isisilang ni Marinel ay may lahing aswang na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag isinilang ng apo ko ang sanggol ay iinumin namin ni Franco ang dugo nito para kami maging immortal. Paano kayo magiging immortal sa pag-inom lang ng dugo ng sanggol na isisilang ko? At kung gusto mo palang maging immortal, bakit hindi ikaw ang magpakasal sa Franco na yan at ikaw ang magpalahi sa kanya? Ang dugo ng lahi nating mga albularya at dugo ng lahing aswang, kapag pinagsama, ay makakabuo ng sanggol na may dugong immortal, na kapag ininom namin ay magiging immortal din kami. At hindi na ako pwedeng magpakasal pa sa kanya dahil hindi na ako berhen. Tanging babaeng berhen lang sa lahi natin ang pwedeng magkaanak ng ganong uri ng sanggol. At ikaw na lang ang natitirang berhen sa pamilya natin. Kaya ikaw ang nararapat. Hindi niyo na ako mapapakinabangan sa kademonyohan niyo. Paano ang magiging anak ko? Balak niyong patayin para sa sarili niyong kapakanan? Pero hindi niyo na ako magagamit sa kalokohan niyo dahil hindi na ako berhen. Ano? Anong ibig mong sabihin na bata ka? Sino ang walang iyang lalaki na umangkin sa katawan mo? Sa puntong yun, bigla na lang nawala ang lahat ng takot ko. Ewan ko ba, pero parang bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ako ang lalaking nakauna kay Marinel. Kaya't hindi nyo na maitutuloy ang masama ninyong balak sa kanya. Naggalit si Franco sa revelasyong ibinunyag ni Marinel. Ang dating malamig at madilim na kwarto ay biglang napuno ng nakakatakot na ungol ng aswang. Tumindig ang balahibo ko at naramdaman ko na mas lalong naging mapanganib ang aming kinalalagyan. Hindi ko ipinahanap sa iyo ang apo ko para ikaw ang makinabang. Pagbabayaran mo ito! Tama ka na, Lola. Alam kong hindi mo naman talaga balak bayaran si Rocky sa serbisyo niya eh. Ang totoo, plano mo siyang ipakain sa aswang na yan, di ba? Natigilan ako sa narinig ko. Nanlaki ang mga mata ko at agad kong hinarap si Marinel. Ano? Ipapakain ako sa halimaw na yan? Ang galing mo talaga, Marinel. Oo, tama ka. Sa kasal niyo ni Franco, kailangan ng alay. At ang lalaking niyan ang iaalay namin. Kakainin siya ni Franco. At ang dugo niya iaalay namin sa aming Panginoon. Itinuro ni Mrs. San Diego ang rebulto ng demonyo na nasa altar na tinutukoy niyang Panginoon nila ni Franco.
Mas lumalim pa ang pagkakangiti niya habang inilalahad ang kanyang plano. Ang saya, hindi ba? Nakuha na kita. Nakatipid pa ako. Walang hiya ka talaga. Napakatusa mo talagang matanda ka. Wala kang kasing sama. Pero hindi ka magtatagumpay. Hindi kami malalapitan ng aswang na yan. Tuso talaga ako. Wala nang silbi ang kwintas mong pangontra, Marinel. Ginamitan ko na yan ng orasyon na kukontra sa bisa niyan. Kaya ngayon, wala ka ng proteksyon. Ano? Hindi! Franco, kunin mo ng babaeng yan at patayin ang lalaking yan. Akmang susugod na si Franco sa amin ni Marinel, ngunit mabilis na kumilos si Marinel. Inablot niya ang shoulder bag niya at inilabas ang dalang supot ng asin at garapon na may lamang katas ng kalamansi. Walang pag-alinlangang isinaboy niya ang mga yon sa aswang. Hindi ko inakala na pinaghandaan pala niya ang lahat. Napaso ang balat ng aswang. Napaurong ito habang nanginginig sa sakit. Ngunit biglang sinunggaban ni Mrs. San Diego si Marinel. Sinabunutan niya ito at pinagkakalmot kaya nabitawan ni Marinel ang hawak na supot ng asin at ang garapon na may lamang katas ng kalamansi. Buisit ng babae ka! Kung hindi ka namin napapakinabangan, papatayin na lang kita! Habang sinasaktan ni Mrs. San Diego ang apo niya, sinugod naman ako ni Franco. Pero mabilis kong dinampot ang supot ng asin na nahulog sa sahig at isinaboy ang laman nito kay Franco. Muling namilipit sa sakit ang aswang at napaluhod sa sahig. Samantala si Marinel, kahit sugatan mula sa kalmot ng lola niya, nagawa niya itong itulak papunta sa mga nakasinding kandila sa sahig. Napuno ng apoy ang damit ni Mrs. San Diego. Nagwawala siya habang unti-unting nilalamon ng apoy ang kanyang katawan. Samantala, dinampot naman ni Marinel ang isang kandila at walang pag-aalinlangang ginamit ito upang sunugin ang buong kwarto. Nagulat pa ako nang hinila ako ni Marinel sa braso ko at sabay kaming tumakbo palabas ng nagliliyab na kwarto. Ngunit bago kami makalabas, nakita namin na bumangon si Franco mula sa sahig. Galit na galit. Bumabangon siya! Ito na rin ang wakas mo, Franco. Magsama kayo ni Lola sa impyerno. Kinuha ni Marinel ang garapon na may katas ng kalamansi na nasa sahig at binuhos ang natitirang laman nito kay Franco. Nakita namin na umusok ang balat ng aswang habang sumisigaw ito sa sakit. Tuluyang nasunog ang katawan ni Franco hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Mabilis naman kaming nakalabas ni Marinel mula sa malaking bahay. Habang parehong humihingal kami dahil sa pagod, nilingon namin ang mansyon na noon ay natutupok na ng apoy. Tapos na. Tapos na ang bangungot na to. Oo, Rocky. Tapos ng kasamaan nila. Tahimik naming pinanood ang nasusunog na mansyon. Umaasang yun na ang katapusan ng kasamaan ng lola niya at ng aswang na si Franco. Matapos ang matinding laban sa kasamaan, magkasama kaming bumalik ni Marinel sa inuupahan nilang bahay. Nag-aalala kaming sinalubong ni Nanay Yolanda at Limuel. Marinel, Rocky, saan ba kayo galing? Anong nangyari? Na Yolanda, tapos na po. Naipaghiganti ko na po si Mama. Hindi pa rin po talaga ako makapaniwala sa mga nangyari. Nanay Yolanda, hindi ko akalain na makakaharap ko ang isang tunay na aswang. Ibig sabihin, alam mo na pala ang tungkol sa totoong pagkatao ni Marinel. Opo, Nanay Yolanda, alam ko na po. Dahil alam mo na, sasabihin ko na rin sa iyo ang totoo. Hindi ko totoong pamangkin si Marinel. Dati akong kasambahay nila doon sa mansyon. Tama si na Yolanda, Rocky. Siya ang tumulong sa akin nun para makaalis sa bahay na yon. Matagal ko nang alam na may masamang balak si Ma'am Olivia kay Marinel. Kaya pinagplanuhan ko kung paano siya makakatakas mula sa bruhang yun. Kung ganun, alam niyo rin po ba na may lahing albularya si Marinel? Oo, alam ko.
Minsan na ring iniligtas ng kanyang ina ang anak kong si Limuel nang malagay ang buhay niya sa peligro. Siya lang ang nakakapagpagaling sa anak ko. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanyang ina. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na ituturing kong tunay na anak si Marinel. Tiyahin at pinsan ang pakilala ko sa kanila sa'yo. Dahil alam ko nang bakay mo sa akin. Kinuha ni Lola ang serbisyo mo para hanapin ako, di ba? So, paano mo nalaman na isa akong investigador na ipinadala ng lola mo? Isa yun sa mga kakayahan ko, Rocky. Naman ako kay mama ang kakayahang magbasa ng isip. Yun lang yung nakuha ko mula sa kanya. Dahil kinuha ng gahman kong lola ang lahat ng kapangyarihan niya. Isa na lang akong ordinaryong tao ngayon. At hanggang ngayon, galit na galit pa rin ako sa kanya. Walang kwentang ina. Nakuhang patayin ng sariling anak para lang sa kapangyarihan. Tama lang na mamatay siya. Napaluha si Nanay Yolanda sa mga sinabi ni Marinel habang ako naman ay napatingin sa kanya. Kahit ano pa ang nalaman ko tungkol sa tunay niyang pagkatao, wala pa ring nagbago sa nararamdaman ko. Mahal ko pa rin siya. Kaya alam ko na noon pa na may pagtingin ka sa akin. Kung alam mo na pala. Wala na pala akong lusot. Kanina habang dinadala kita sa lola mo, bala ko na sanang sabihin sa yung nararamdaman ko. Pero dahil sa mga nangyari, hindi ko na nasabi. Huwag mo nang sabihin, Rocky. Alam ko na. At mahal din kita. Mula nung nakilala kita, nakita ko kung gaano ka kabuting tao. Kaya hindi ko rin napigilan ang puso ko na magustuhan ka. Pero, paano kayo ni Limuel? Hindi ba't may relasyon kayo? Kami ni Limuel? Wala kaming relasyon, Rocky. Magkababata at magkaibigan lang kami. Yun bang sinabi sa'yo ni Lola? Isa na naman yun sa mga kasinungalingan niya. Para akong nabunutan ng tinik nang malaman kong hindi pala sila magkarelasyon ni Limuel. Pero Isa pa, yung nangyari sa atin. Ano yun? Sinadya mo ba? Oo, Rocky. Sinadya ko yun para mawala ang pagkabirin ko. Ayoko matuloy ang kasal namin ni Franco. Pero, hindi ko yun pinagsisisihan. Dahil para sa akin, ikaw lang ang gusto kong maging ama na magiging anak ko. Talaga? Umasa ka. Napananagutan ko ang nangyari sa atin. Papakasalan kita, Marinel. At bubuo tayo ng pamilya. Ano ka mo? May nangyari na sa inyo. Naku, Rocky. Dapat mo talagang pakasalan si Marinel. Kung hindi, yari ko sa amin ni nanay. Baka mamaya takbuhan mo lang ang kaibigan ko, ha? Hindi ko siya tatakbuhan, Limuel. Makakaasa kang siya lang ang mamahalin ko habang nabubuhay ako. ikinasal kami ni Marinel. At ngayon, may 2 na kaming anak. Mula noon, wala nang aswang na gumambala sa amin. Ang mga naranasan namin sa mansyon ni Mrs. San Diego ay mananatiling bahagi na lamang ng aming alaala hanggang sa aming huling hininga.